Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto rito tungkol kay Abra Wallet. Yan, ang tanong po niyo rito, ang kanyang katanungan po rito ay makukuha pa ba yung ating funds na nakalagay rito kay Abra Wallet. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, lipat po tayo dito sa website ni Abra. Ayan pa rin po yung kanilang website. At ayan, ang masasabi ko po sa komento ni ka-crypto rito ay operational po yung status ni Abra Wallet. Ngunit ito po ay nakadepende sa iyong lokasyon. Ayan, at saka kung ano yung serbisyo or services na iyong ginagamit. Ayan. Ulitin ko po, operational po patuloy po na operational yung status ni Abra Wallet. Kasi kung pag magsasara na po ang Abra ay siguro ay hindi po natin mabubuksan yung kanilang website na ito. At ayan, depende po ito sa lokasyon. Ayan, meron po silang global at meron po silang mga US. Ayan, yung global at saka US. Ayan, yung global ay ito po yung mga international. Ayan, meron po silang yung kanilang mga clients dito ay international. At meron na rin po silang mga clients sa bansang US. Kaya yan parang Binance na rin po ito. Meron pong Binance International at meron din pong Binance US. At ayan, pagdating po sa kanilang mga users globally, ayan, kasama po ang Pilipinas dito sa Abra Global or Abra International. Ayan. Ay yung kanilang operation ay yung kanilang operation status ay tuloy pa rin po. Ayan, wala pong issue, wala pong problema. Ayan, pwede yung mga existing users dito kay Abra ay syempre pwede po silang makapag-trade. Ayan, pwede po silang makapag-trade ng crypto gamit ang Abra Wallet. Ayan, kahit sinong mga existing users po na outside ng bansang US ay pwede pong magamit ang Abra Wallet. Ayan, wala pong problema. Pero, yan, kung isa kang bagong user at ikaw ay mula sa bansang US, ay hindi ka na po pwedeng makapag-register. Ayan, hindi bawal na po yung mga bagong users mula sa bansang US. Kaya ayan, tanging sa bansang US lamang po yung bawal na ang yung ipinagbabawal na ang paggamit ng Abra Wallet. Ayan, ang pag-buying at saka selling ng crypto, ayan, para sa fiat currency ay ayan, pwede pa rin po rito, operational pa rin po dito kay Abra Wallet. Yan ay hindi na po pala available mula noong June 15, 2023. Ayan, itinigal na po yung pagbili ng mga cryptocurrencies gamit ang fiat currency noong June 15, 2023. Kaya ayan, yung kanilang Abra Earn at saka yung kanilang Abra Boost ay itinigil na rin po ito. Yan, hindi na po ito available nag-umpisa noong June 15, 2023. Kaya pareho pong tinigil nila ng sabay yung pag-buy and sell ng crypto gamit ang fiat currency noong June 15, 2023. Kaya maging yung kanilang Abra Earn at saka Abra Boost. Yan, ito po yung mga parang savings po nila. Yan, savings, kung saan ay savings feature, kung saan ay ilalagay mo lamang dito yung mga asset ay kikita ka ng passive income. Yan, itinigil na po nila ito. Yan, yung tanging available lamang po sa kanilang platform ay yung kanilang trading.
Kaya yan. Yung mga users naman po sa mga bansang US ay hindi na po nila pwedeng gamitin or hindi na po sila pwedeng gumawa ng account dito kay Abra Wallet. Yan, lahat po ng services ay suspended. Yan, para sa mga US users mula pa noong June 15, 2023. Ngayon yung mga mga existing users sa bansang US ay pwede pa rin naman po nilang ma-access yung kanilang account, pero yung pwede lamang po nilang gawin rito ay yung i-withdraw yung kanilang funds dito. Yan, hindi naman po nawala or hindi naman po naipit or kinuha or ninakaw ng Abra Wallet. Nandyan pa rin po yan. Ma-access po nila yung kanilang account. Yun nga lang at wala na silang hindi po sila pwedeng i-trade ito. Kundi ang pwede lamang po nilang gawin ay ang i-withdraw ito. Kaya yan. Kaya sa kabuuan ay kung ikaw ay hindi ka nakatira sa bansang US at meron kang Abra Wallet, yan, sabihin natin ay nandito ka sa Pilipinas, ay accessible po yung iyong funds. Yan, accessible po yung account mo at pwede mo po yung buksan at ma-access mo yung funds mo at pwede mo yung i-trade sa kanilang trading platform. At kung pwede mo na rin itong i-withdraw. Ayan, at ilabas at ilipat sa ibang mga wallet o platform na gusto mo. Kaya yan, yung tanging mga nasa bansang US lamang po talaga ang hindi na pwedeng gumamit ng Abra Wallet. Ayan, kaya yan, gaya ng sinabi ko ulit kanina, na kung pag ikaw ay nasa bansang US ngayon at ikaw ay isa sa mga users ng Abra Wallet at yan nga, ang tangi mo lamang pong magagawa ay ang i-withdraw yung natirang funds dito sa iyong Abra Wallet. Yan, o hindi ka pwedeng makapag-buy, sell, or kumita ng interest sa mga cryptocurrencies na ayan, yung mga crypto assets mo dito. Ayan. Ngayon ay yung mga nakalipas po kasi na mga balita ay meron daw po kasing allegations na may insolvency laban kay Abra. Ayan. Lalong-lalo na yung kanilang lending activities. Kaya yan po yung parang basihan nila ang bakit hinabol itong si Abra Wallet. Ayan. Kaya may insolvency daw po laban kay Abra. Kaya yan, kailangan na rin po nating magkaroon ng pag-iingat. Yan, at i-consider natin yung ongoing na kinakaharap na ito na issue ni Abra Wallet para ayan. Kasi yan po yung kanilang kinakaharap na aligasyon ngayon. Yan yung possibility na insolvency laban kay Abra Wallet. Kaya marami na rin pong nagsisialisan. Ayan, nagsisialisan at naglilipatan. Ayan, pero ngayon para kay ka-crypto ay yan, para kay ka-crypto, kung makukuha pa ba yung funds ay ayan po, makukuha pa rin po yung funds, makukuha mo pa rin yung funds mo dyan kay Abra Wallet. I-access mo lamang yan at ilipat mo sa ibang mga wallet or platform na ginagamit mo ngayon. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Ayan, pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.